Kabanata 426. Natigilan si Bettina sa biglang pagbabago ng reaksyon ni Mark. Ano ang nangyari kanina? Kanina lang tumawag si Yolanda kay Mark. Tinabi niya na ngayon lang niya nakita si Lilibet sa hotel. Nagulat si Mark sa balitang iyon. Paano nagawang makita ni Yolanda si Lilibet? Bumisita ba siya kay Yolanda dahil alam niyang doon nagtatrabaho si Yolanda? Tinabi rin ni Yolanda na magkasama sina Lilibet at Trisha at may nakita siyang nakabuntot sa kanila sa isang kotse. Nakakagulat na balita. Hindi alam ni Mark kung ano ang pinagkakaabalahan ni Lilibet doon pero alam na niya ngayon na kinaladkad siya ni Trisha sa malaking gulo. Si Linden ay naghahanap upang hulihin siya, alang-alang sa Diyos. Kaakit-akit din si Lilibet. Siguradong mahuhulog ang ulo ni Linden sa kanya sa sandaling pagmasdan siya nito. Siya ang mahalagang asawa ni Mark. Paano niya hahayaan na abusuhin ng iba ang kanyang pag-ibig? Sige. Young Master, sumakay na tayo sa helicopter sa itaas, mataimtim na sabi ni Bettina. Bumaba agad si Mark sa sasakyan at sinundan si Bettina sa itaas. May helicopter na naghihintay sa kanila sa rooftop. Lahat ng iba, mag-drive ka na. Magkita tayo dyan. Itinuro ni Bettina dahil ang helicopter ay hindi makasakay ng masyadong maraming pasahero. Ang mga lalaking ito ay maaari lamang magmaneho ngayon. Samantala sa rooftop, sumakay si Mark sa helicopter kasama si Bettina na nagpipilot nito. Agad na lumipad ang eroplano patungo sa isang tiyak na destinasyon. Hindi nagagal, isang napakagandang babae ang dumating sa rooftop. Si Leona iyon. Nagising siya sa ingay kahit hindi pa siya tinatawag ni Mark. Tumingin siya kay Mark na naglalaho sa malayo at bumulong sa sarili, anong nangyari, Marky? Bakit ka ba nababalisa? Pasok ka, utos ni Lindan. Nasa ward pa rin siya. Ang ospital na ito ay pag-aari ng pamilya Allen kaya nagagawa niya ang anumang gusto niya. Itinulak ni Abel ang pinto, kinaladkad sina Lilibet at Trisha papasok. Maputi ang mukha ni Trisha at punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Natatakot siya. Ngayong nahuli na siya, hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. Si Lilibet, sa kabilang banda, ay nanatiling ganap na stoic. Siya ay kasing lamig at walang awa. Walang dapat ikatakot dito. Siya ay kinulong noon ng kanyang lolo at kailangang mabuhay sa kanyang pagpapahirap araw-araw. Kawakas ay nakaligtas pa rin siya. Sa makatuwid, tiyak na makakaligtas din siya sa pagkakataong ito. Excited na ngayon si Lindan. Pumarap siya sa mga babae at ngumisi, sinabi ko na sa inyo na hindi kayo makakatakas, di ba? Lahat ng iba, lumabas na kayo. Inutusan niya si Abel na iwan siyang mag-isa kasama ang mga babae. Sa sandaling ito, parehong nakatali ang mga paa ni Lilibet at Trisha. Nakahinga ng maluwag si Abel sa pagkakatanggal. Tumalikod siya at naglakad palabas. Maghintay. Biglang sambit ni Linden, dumilim ang mukha. Young Master, ano ito? Tanong ni Abel na nagmamadaling bumalik. Tinuro ni Linden ang namumulang pisngi ni Lilibet at tinanong, who the hell did this? You dare beat my woman up? Nginig ang mukha ni Abel at lumuhad siya sa harapan ni Linden, nakikiusap, Young Master, pasensya na. Patawarin mo ako. Una niya akong inatake. Gumamit si Linden ng ashtray para hampasin si Abel sa ulo. Napasigaw siya habang nagsimulang umagos ang dugo sa kanyang ulo. How dare you even think to touch a hair on her? Labas. Umungol si Linden, parang baliw. Oo, Young Master. Salamat, Young Master. Naubos ang dugo ni Abel sa ulo. Ngumiti si Linden at saka tinuro si Lilibet, Cutie, are you alright? Masakit pa ba? Lilibet merely glared at him and demanded, bitawan mo kami. You're so feisty. I love it. It's been so boring here to be alone in my ward. It's nice to have a beautiful woman like you to accompany me, Linden markled. Napuno ng saya ang kanyang puso habang iniisip na wasakin ang napakagandang katawan ni Lilibet. Linden, let us go. I've already got someone coming for you, banta ni Trisha noon. Hindi na talaga siya nakatiis. Smack! Umindayog si Linden at sinampal sa mukha si Trisha. I wasn't speaking to you. How dare you interrupt me? Wika ni Linden sa baluktot na tono. Linden, bitawan mo ako. Tinawagan ko na si Mr. Orleans. Papunta pa daw siya ngayon.
Kumpiyansa na sabi ni Trisha. Sampal. Napahagalpak ng tawa si Linden dahil doon. Pagtingin niya sa namumula na mukha ni Trisha, ninisya niya, "What, mister? Orleans? Who are you talking about?" Tinaman siya ng tingin ni Lilibet dahil doon. "Mark Orleans. Yung nabali ang paa mo." Napaungol si Trisha sa sobrang inis. Napataas ang kilay ni Linden sa narinig. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha niya habang bumubulong, "Pupunta siya dito." "Tama. I know Mr. Orleans personally. I've asked him to protect me." Tinubukan ni Trisha na umupo para ipahayag ang kanyang kumpiyansa. "Bitawan mo ako ngayon din. Kung mahanap ako ni Mr. Orleans ng ganito pagdating niya dito, magsisisi ka." Malamig na pagbabante ni Trisha. Nagtampo ang mukha ni Linden dahil doon. Alam niyang kilala ni Trisha si Mark. Gayunpaman, bakit gustong tulungan siya ni Mark? Gusto rin ba niya itong patulugin? "Nasaan ka?" Lumapit si Linden kay Trisha, sunod-sunod na sampal ang ginawa nito. Bumubuga ng dugo ang bibig niya ngayon. "May ipinangako ka ba kay Mark? Kaya nga tinutulungan ka niya, di ba?" Galit na tanong ni Linden. Paanong maaga ni Mark ang babae sa kanya? Kung hindi niya alam kung gaano kalakas si Mark, matagal na siyang nakahanap ng papatay sa kanya. Gayunpaman, hindi niya iyon magagawa ngayon. Nagawa niyang mabali ang paa ng sarili niyang lolo. Ano pa ang magagawa niya? Natatakot siyang masagasaan siya ni Leonard. Oo. And guess what, Mr. Orleans is 1,000 times more capable than you will ever be. Ganti ni Trisha. Sampal. Muling sinampal ni Linden si Trisha dahilan para matamba ito sa lupa. Nagalit siya. "Kapag sinaktan mo ulit ako, wala ka nang matapang na paa pagdating dito ni Mr. Orleans." Sunod-sunod na pagbabanta ang pinakawalan ni Trisha, hindi niya napigilan ang sarili. Hindi makapaniwala si Linden sa kapangahasan ng babaeng ito. Bumangon si Trisha kalaunan at idinagdag, "Iminumungkahi ko na hayaan mo akong pumunta sa pagkakataong ito." Pinandilatan siya ni Linden at tinanong, darating ba talaga siya? "I made a deal with him. He'll come." Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang mga text ko. Nakahinga ng maluwag si Trisha nang makitang natatakot na si Linden. Mukha siyang intimidated. Si Linden ay nagngangalit sa loob. Sa mga oras na ito, gusto na niyang suntukin si Trisha hanggang mamatay. Gayunpaman, kung talagang dumating si Mark, hindi niya maaaring ipagsapalaran ang kanyang kabilang binti ng ganoon. Fine, pakakawalan na kita. Ngumisi si Linden. Maaaring wala na si Trisha, pero may isa pang cutie dito na sumabay sa kanya. Hindi mo rin ba siya papakawalan? Tanong ni Trisha sa mahinang boses. Sampal. Tinampal muli ni Linden si Trisha, napaatras siya sa takot. "I'm letting you go right now. Bakit ka pa nag-aabala sa iba?" Scram. Ngumisi si Linden. Hindi mahalaga kung wala na si Trisha. Si Lilibet ay mas masarap pa rin. Napatingin si Trisha kay Lilibet, nag-alinlangan sandali. Kung nanatili si Lilibet dito, tiyak na pahihirapan siya hanggang mamatay. Ngayon pa lang ay sinabihan na siya ni Lilibet na iligtas ang sarili. Ngunit ito ang trabaho ni Lilibet kung tutusin, siya ay nasa loob lamang nito para sa pera. Ano naman ang kinalaman nito kay Trisha? Nabigyan siya ng pagkakataong umalis. Hindi ba mas mabuting umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon? Nangangatwiran si Trisha sa kanyang isipan, sinusubukang patumayan ang sarili. Nakagat niya ang labi at naglakad patungo sa pinto. "Buksan mo siya," utos ni Linden. Agad namang may nagbukas ng pinto mula sa labas habang palabas si Trisha. Nakatayo sa pintuan, lumingon siya at sinabi kay Linden, "You better let her go. She's with me." May kailangan pa siyang sabihin bago siya umalis. Kailangan niyang subukan man lang. Pinandilatan siya ni Linden at marahas na sumagot, "Kasama ka." Tuwa. Tinampal ni Linden ng malakas ang mukha ni Lilibet. This time, ang mukha ni Lilibet ang namumula. Sa kabila nito, hindi niya ipinagkanulo ang anumang mga palatandaan ng pagkakaroon ng sakit. Natakot si Trisha dahil doon. "Bakit hindi ka pa umaalis?" Tahol ni Linden. Matapos makalas ay nagsimulang tumakbo si Trisha. Ang lugar na ito ay isang buhay na impyerno, hindi na niya gustong manatili pa doon. Gusto lang niyang makatakas. Pag alis niya, malakas na isinara ang pinto sa likuran niya.
Ngumiti si Linden pagkatapos, tinitigan si Lilibet at nagtanong, "Cutie, bakit ang tahimik mo?" Pagkaalis ni Trisha, isa na lang ang natitira para paglaruan niya, at iyon ay si Lilibet. "Kung magmakaawa ka, baka bitawan pa kita. Halika, lumuhod ka." Nakangiting ngumisi si Linden habang pinagmamasdan ang walang pakialam na mukha ni Lilibet. Gusto talaga niyang duminahin siya ng ganito. Tinaman lang siya ng tingin ni Lilibet. "I want to play a lot of games with you. Alin ang pipiliin ko?" Alam ko na." Nagsimulang humakbang si Linden palapit sa kanya, isang manik na kislap sa kanyang mga mata. Nang makalapit na siya ay binato siya ni Lilibet ng isang malakas na sipa. Napasigaw si Linden habang tinatamaan ang kanyang tiyan. Hinawakan niya ito gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay lumibot sa sakit habang sinasabi, "Nako, ikaw ang unang babaeng lumaban sa akin. Magiging masaya tayong magkasama." Tumayo si Linden at nagsimulang lumapit ulit sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nakagapos na ang katawan ni Lilibet kaya nahirapan itong gumalaw. Pumunta si Linden sa kanyang likuran at hinintay ang paglingon nito sa kanya. Nang gawin niya iyon, binigyan siya nito ng isang malakas na sampal sa mukha. May sariwang dugo na ngayon sa bibig ni Lilibet but still, she didn't show any signs of having experienced pain. Kaya niyang tiisin ito. Tumawa si Linden at pinagpatuloy ang pagsipa sa kanya. Siya ay bumagsak sa lupa at nagsimulang magpumigla sa kanyang mga tali ng mahinahon. Ilang sandali pa, lumapit si Linden, tinapakan ang katawan ni Lilibet at sinabing, "Ang saya mo talagang paglaruan. Ngayon, laro na naman tayo. Hindi ko na kaya na hampasin ka, masyado kang maganda para dyan." Nakaramdam ng labis na tuwa si Linden sa kaibuturan. Dahil nasaktan at napahiya ni Mark noon, sa wakas ay nailalabas na niya ang lahat ng galit niya sa babaeng ito ngayon. Kabanata 427. Kahit na natapakan ng ganito, hindi naramdaman ni Lilibet na magpakita ng labis na sakit habang siya ay sumigaw. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng kanyang mga tali. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makaalis kung hindi ay lalo siyang mapahiya sa kanya. Wala lang iyon. Nang makitang namimilipit siya sa lupa, nagsimulang tumawa si Linden. Pakiramdam niya ay napuno ng kasiyahan ang kanyang puso. Sa mga oras na ito, lalong nagiging baluktot ang mga plano niya para sa kanya. Nakakakilig. Hindi nagtagal, nagbago ang ekspresyon ni Lilibet at mamulong siya, "You must have a death wish." Puff! Puff! Hingal na hingal si Trisha habang tumatakbo. Namunguo pa rin ang takot sa kanyang isipan, ngunit ayos na ito ngayon. Maayos na siya ngayon dahil nakaligtas siya sa kahihiyan ni Linden. Maiiwan na rin ngayon ang pamilya Dawson na mag-isa. Mukhang tama ang desisyon niyang magtago kay Mark. Tumingin siya sa likod. Siguradong hindi na nakatakas si Lilibet sa pagkakataong ito. Siguradong sinimula na siya ni Linden na pahirapan. Medyo nabigla si Trisha tungkol dito pero at least ligtas na siya ngayon, di ba? Pinayaran si Lilibet para gawin ito. Upang kumita ng pera, kailangan niyang harapin ang mga panganib na tulad nito. Alam na siguro niya ito, kaya bakit nag-aalala pa rin si Trisha sa kanya. Prioridad ngayon ang sariling kaligtasan ni Trisha. Handa siyang umalis ng may kapayapaan sa isip. Napagdesisyonan niyang maliligo siya at maglalagay ng facial mask pagdating sa bahay. Siya ay nabugbog ng husto ngayon. Kinailangan niyang pretuhin ng maayos ang kanyang mukha upang maibalik ang kanyang mga katangian. Gayunpaman, bigla siyang nakarinig ng malakas na dagendong ng sandaling iyon. Tumangala siya sa tunog at natigilan. Isang helicopter ang lumipad sa ibabaw niya. Lumipad ito ng napakabilis, literal na nabigla ang lahat sa malapit. Heavens, ito ay isang helicopter. Ito ay isang high-end din. Dapat ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. May sumigaw. Yeah, it's so cool. Let's take photos of it fast and put them up online. I can't believe I saw a helicopter today. Amazing, komento naman ng isa. Lahat ng mga nanonood na nakakita nito ay mabilis na kumuha ng litrato habang lumilipad ito. Ang ganitong uri ng helicopter ay halatang laruan ng isang mayamang tao. Na-curious din ang lahat. Kanino ito pag-aari? Isang tao mula sa 4 na pinakadakilang sambahayan, marahil. Hindi man lang nakamulat ng matagal si Trisha para manood. Ang helicopter ay lumapag mismo sa parking lot. 2 tao ang lumabas sa helicopter, isang lalaki at isang babae.
Nang makita sila ni Trisha, nagulat siya at nakahinga ng maluwag. Lumipad ba si Mark dito para lang sa kanya? Medyo nabigla si Trisha dahil doon. Pagkatapos ng lahat, si Mark ay may mas maraming pera kaysa sa pamilyang Allen, ngunit talagang lumipad siya para sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Tiyak, walang ibang nakatanggap ng ganitong uri ng paggamot bago. Ano ang nakita ni Mark sa kanya? To tell the truth, ang pagmumukha niya sa ganitong sitwasyon ay bahagyang nakaramdam ng conceited kay Trisha, parang pinuri siya ng amo sa harap ng buong kumpanya. Ang sarap sa pakiramdam na maging sentro ng atensyon ng lahat. Alam ni Trisha na iba si Mark kay Lindan. Si Lindan ay isang pervert, habang si Mark ay isang negosyante. Lumapit si Trisha sa kanila kalaunan. Nakapagdesisyon na siya at ipapaliwanag niya ito sa kanyang pamilya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, magtatrabaho siya para kay Mark ng 5 taon. Kung tutuusin, kailangan niyang suklian ang mga pagsisikap nito. Mr. Perlins, tawag ni Trisha habang naglalakad. Si Mark ay mukhang balisa at walang pakialam. Hindi siya makapaniwala na para sa kanya ang lahat ng ito. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Trisha ay nasa tuktok ng mundo. Umalis ka mag-isa. Napakunot-noo si Mark nang makita ang print ng palad sa mukha ni Trisha. Oo. Matapos akong mahuli ni Linden, nabanggit kita. Pinitawan niya ako kaagad. Sabi ni Trisha habang medyo humahanga kay Mark. Kailan niya maaangkin ang mga kakayahan ni Mark? Never mind that. Where's my wife? Naiinip na tanong ni Mark. Asawa mo? Tulalang tanong ni Trisha. Sino ang asawa ni Mark? Mr. Perlins, sino ang asawa mo? Talagang naguguluhan si Trisha. Pumunta ba dito si Mark para sa asawa niya? So, hindi ito para sa kanya. Lilibeth Polan ang pangalan niya, sagot ni Mark. WHO. Hindi nakilala ni Trisha ang pangalan pero bigla siyang may naisip. Hindi ba nabanggit ni Blood Leopard na Orleans din ang apelyido ng asawa niya? Hindi kaya si Mark ang asawa ni Blood Leopard? Gulat na tanong ni Trisha. Paano ito naging posible? Hindi ito maintindihan ni Trisha. Alam niya ang katayuan ni Mark, maaari niyang pakasalan ang sinumang babae na gusto niya. Bakit lalabas ang kanyang asawa at magtrabaho bilang isang assassin pa rin? Hindi niya kailangang magtrabaho para protektahan ang mga tao kapalit ng pera. Siya yung babaeng kasama mo. Nandyan pa ba siya? Malamig na tanong ni Mark. Galit niyang iniisip, Linden Allen, nililigawan mo si kamatayan. Namula ang mukha ni Trisha sa kahihiyan sa pagkakataong ito. Pinubugbog ba ni Linden ang asawa niya habang nag-uusap sila? She uttered, but I came with Blood Leopard. Mr. Perlins, are you mistaken? Hey, Mr. Perlins, Mr. Ayaw nang makinig sa kanya ni Mark at nagsimulang tumakbo sa ospital. Sumunod naman si Bettina sa likod. Nais ni Trisha na linawin ang bagay na ito sa kanya, ngunit ganap na hindi siya pinansin ni Mark. Nang maabutin niya ito, hindi sinasadyang natapilok siya at nahulog sa lupa. Napaupo siya sa sahig, nalilito. Ang Blood Leopard ba talaga ang asawa ni Mark? Ito ay hindi maisip. Bukod dito, nalungkot si Trisha ngayong napagtanto niyang hindi pumunta dito si Mark para sa kanya. Nandito siya para sa Blood Leopard. Naiinis siya na hindi siya kasing halaga ng asawa niya. Nangako pa siyang magtatrabaho sa kanya ng 5 taon. Pak! Galit na muling sinampal ni Linden ang mukha ni Lilibeth. Nang may gagawin pa sana ito sa kanya ay sinipa siya ni Lilibeth at halos mawala ng malay sa lakas. Napahawak siya sa katawan niya at napaungol sa sakit. Kitang-kita ang palm print sa mukha ni Lilibeth. Gayunpaman, wala pa ring emosyon ang mukha niya. Pinilit niyang alisin ang pagkakatali sa kanyang mga kamay na nakatali, ngunit masyadong mahigpit ang mga lubad para makaalis. Natutuwa siya na ang sipa na ginawa niya kanina ay nagpatalo kay Lindan. Makakafocus lang siya sa pag-alis dito ngayon. May mga gwardya sa pintuan sa labas, kaya wala sa usapan. Kaya, paano ang tungkol sa bintana? Dahan-dahang gumalaw si Lilibeth patungo sa mga bintana at nakakunot ang noo nang makatingin sa labas. Siya ay masyadong mataas, at ang kanyang mga kamay ay nakagapos din. Kung tumalon siya, tiyak na mahuhulog siya sa kanyang kamatayan. Kaya naisip ni Lilibeth ang kanyang planong pagtakas. Tumayo na si Linden at nagsimulang humakbang patungo sa kanya at sinabing, napaka-interesante mo, di ba? Sumugod si Linden para suntukin ang tiyan ni Lilibeth.
Napakasakit na napapikit pa si Lilibeth. How dare you sip Amy? Tigaw niya sa galit. Si Linden ay mukhang baliw sa sandaling ito. Tawa siya ng tawa habang sinisipa siya. Nang magsimula na itong humakbang paatras sa kanya, hinawakan siya nito at muling sinampal. Smack! He used a lot of force this time. Bumagsak si Lilibeth sa sahig na may dugong tumutulo mula sa kanyang bibig. Namanhid ang kalahati ng mukha niya. Itinaas ni Linden ang kanyang kamay, handa siyang sampelan muli. Biglang may narinig silang dalawa na nagmumula sa labas ng pinto. Tila nag-iiyakan ang kanyang mga tanod. Muling sumimangot si Linden at umungol sa pintuan, Hoy! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Huwag mo akong istorbohin. I'll kill you. Isa pang sigaw ang lumabas mula sa labas. Hindi na napigilan ng mga gwardya na mapasigaw. Nagtaas ng kilay si Linden at nagtaka, what on earth is going on? Pagkatapos maghatid ng isa pang sampal sa mukha ni Lilibeth, naglakad siya patungo sa pinto at nagtanong, ano ang problema? Sabihin mo. Boom! May kumalabog ng malakas sa pinto. Parang may hinagis doon. Anong nangyayari? Someone, say something. Tanong ni Linden sa mabangis na tono. Ito ang ospital ng pamilya Allen at siya lang ang pasyente sa sahig na ito. Pinalayas niya ang lahat sa iba pang mga silid. How dare someone na gumawa ng gulo dito? Dapat may death wish sila. Linden, mamamatay ka ngayon. Ang malamig na boses ni Mark ay narinig mula sa labas. Sa katunayan, sina Mark at Bettina ay umakyat na sa itaas. Si Bettina ay isang combat master at si Mark ay madalas ding nagsasanay. Mayroong higit sa 100 tao sa pintuan ngunit hindi sila kaparehas ng dalawa, natalo sila sa medyo madali. Napuno ng galit ang puso ni Mark sa isiping nasasaktan si Lilibeth. Panay ang pagsipa niya sa pinto. How dare this person bully his wife? Natigilan si Linden. Biglang lumiwanag ang kanyang isip. Si Mark ba? Bakit niya pa siya ginugulo ngayon? Pinakawalan na niya si Trisha, hindi ba? Bakit pa siya pumunta dito? Taglit itong pinag-isipan ni Linden at nagpa siya na narito si Mark para balaan siya. Ninitian niyon ni Linden. Ang lakas ng loob niyang maliitin siya ng ganito. Balang araw, papatayin kita gamit ang aking mga kamay. Taad ni Linden sa kanyang puso. Inihanda niya sa isip ang sarili para sa engkwentro. Kapag ang mga lalaki ay pumutok sa ulo, walang ibang mahalaga. Kapag nagkaroon na siya ng higit na kapangyarihan kay Mark, sisiguraduhin niyang gagawing impyerno ang kanyang buhay. Bahagyang napangiti si Linden, tumingin muli kay Lilibeth at sinabing, mamaya na ako makikipaglaro sa'yo. May makikita ako ngayon. Hindi niya ito sineryoso. Isa lang naman itong babala kung tutuusin. Walang dapat ikatakot. Young master, hayaan mo akong gawin ito. Iminungkahi ni Bettina na nakahanap na ng palakol. Itinaas niya ito at inihampas sa pintuan. Biglang nag-ring ang phone niya. Tinatawag siya ng mga subordinate niya. Dumating na ba kayong lahat? Good. Palibutan ang buong ospital. Iling niya. Bitek. Maya-maya, nagawa ni Bettina na buksan ang pinto. Pagkatapos, sumugod agad si Mark. Kabanata 428. Biglang bumukas ang pinto. Sumugod si Mark, nababalot ng galit. Gayun din, si Linden ay nasa katulad na kalagayan din. Nakatayo talaga si Mark sa harapan niya. Pinitawan na niya si Trisha. How dare he do something like this? Hindi ba pumunta si Mark para lang ipakita ang kapangyarihan niya kay Linden? Gusto lang niyang ipaalala sa kanya na mas mayaman ang kanyang pamilya. Hindi yun problema. Hahayaan siya ni Linden na magkaroon ng kanyang kaluwalhatian sa pagkakataong ito. Pero para lang sa araw na ito. Balang araw, babayaran kita ng 1,000 beses para sa kahihiyan na ginawa mo sa akin. Taad niya sa isip niya. Mark, mahina ang bati ni Linden. Wala naman masyadong nangyari. Wala pa naman siyang ginawa para masaktan siya. Malapit nang matapos ang sandali ng kaluwalhatian ni Mark. Pagkatapos noon, makakasama pa rin ni Linden ang napakarilag na babae. Boom! Ibinaba ni Mark ang kanyang binti kay Linden sa isang iglap. Napasigaw si Linden at bumagsak sa lupa. Hawak-hawak ang kanyang tiyan, pinagpapawisan siya habang sumisigaw, Mark, how dare you? Siya ay positibong nagagalit. How dare Mark humiliate sa kanya ng ganito? Maaalala niya ang sandaling ito magpakailanman.
Nagtadya ang ngipin ni Linden at nagawang bumangon. Ito ay higit pa sa sapat. Kailangang magtapos dito. Gayunpaman, nabigla si Linden sa sunod niyang nakita. Matapos sipin ni Mark si Linden, lumapit siya sa magandang babae na banihag niya. Naipit ang mukha niya sa lungkot. Ano ang nangyayari? Magkakilala ba sila? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lindan. Honey, tawag ni Mark habang nakatingin kay Lilibeth. Parang sisubog ang puso niya sa sakit. May dugong umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig at namula ang kanyang mukha sa mga marka ng palad ni Lindan. Gaano na siya katagal pinahirapan ng ganito? Dali-dali niyang kinalas ang mga kamay nito. Sa totoo lang, walang naramdaman si Lilibeth nang matamaan siya ngayon ni Lindan. Kaya niyang tiisin ang sakit. Ngunit nang makita si Mark, gumuho ang kanyang linya ng depensa. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata nang hindi sinasadya. Kanina lang siya sinampal ng agrabyado. Pinitiwan ni Mark ang mga kamay ni Lilibeth at nakita niyang punong-puno ng mga gasgas at gasgas ang kanyang mga palso. Mas lalong nadurog ang puso ni Mark at sinabing, "Honey, what happened?" "Bettina, call a doctor." Nagulat din si Bettina. Ang nangyari, ang dahilan kung bakit naging sabik si Mark na makarating dito ay narito si Lilibeth. Gayunpaman, paano siya napunta dito sa simula? "Hobby, I'm fine," mahinang bulong ni Lilibeth. Gusto niya talagang umiyak. Si Mark ay nagpakita na naman sa oras ng kanyang pangangailangan. "Ayos ka lang." Lumapit si Mark at marahang hinawakan ang kanyang mukha. Masakit at namumula ang mukha ni Lilibeth. "Masakit," bulong ni Lilibeth. Wala siyang gustong itago sa harap ni Mark. "Sige, I'll stop touching it now." "Bakit ka nandito, honey?" Nag-aalalang tanong ni Mark. Wala pa rin itong sense sa kanya. Paano nga ba nakilala ni Lilibeth si Trisha? Ako, natigilan si Lilibeth. Paano siya dapat sumagot? Dapat ba niyang aminin na isang assassin at kilalanin ang kanyang trabaho na protektahan si Trisha? "Honey, huwag muna nating pag-usapan to, okay? I'll evade you now. I'll have him killed in this instance." Nagmura si Mark, ibinaling ang kanyang ulo para titigan si Lindan. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. How dare Linden beat his wife up like this? Nakaramdam ng init at malabo si Lilibeth sa loob at sa wakas ay naramdaman niyang ligtas siya sandali. Kahit assassin siya, babae pa rin siya kung tutuusin. Hobby. Matapos matanggap ang nakamamatay na sulyap mula kay Mark, nanginginig si Linden na para bang nabuhusan siya ng isang palanggana ng malamig na tubig. Honey. Hobby. Ang magandang babaeng pinahirapan niya ang asawa ni Mark. Natigilan si Lindan. Paano ito naging posible? Paano ito nangyari? Masakit na kumakabog ang puso ni Linden sa kanyang dibdib. Inakala niya na nandito si Mark para magpakitang gilas pero hindi niya akalain na. Hindi siya makapaniwala dito. Talagang binugbog niya ang asawa ni Mark. Si Linden ay nagsimulang makaramdam ng takot na gumapang sa kanya. Sa kasalukuyan, ang pamilya Allen ay walang kapantay para kay Mark. Nakagawa siya ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Teka, hintayin mo. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Isang malaking hindi pagkakaunawaan. Nanginginig si Linden at nagsimulang umatras habang palapit si Mark sa kanya. Kinilabutan siya. Hindi pagkakaintindihan. Tinaktan mo ang asawa ko. Tigaw ni Mark habang papalapit sa kanya. Sa kamay niya, may hawak siyang saklay. Napahiyaw si Linden nang makita niya ito at nagtangkang sumuray-suray palabas ng silid. Gayunpaman, naghihintay si Bettina sa may pintuan. Nang hindi siya pinapasok, isinara niya ito. Natakot si Linden, nanginginig ang mga paa habang nagmamakaawa. "No, please, I didn't know that she is your wife. I really didn't. Don't hit me. Don't. Lolo, Lolo." Nagmamadaling kinuha ni Linden ang kanyang mobile phone at nakipag-video call kay Leonard. Ngayon, ang kanyang lolo lamang ang makapagliligtas sa kanya. Hindi nagtagal ay natapos na ang tawag. "Lindan, anong ginagawa mo sa sobrang gabi?" "Hoy, nasa likod mo si Mark." Sa screen, si Leonard ay mukhang nakaupo sa kanyang kama. Sa pamamagitan ng video call, nakita niyang may hawak na saklay si Mark at dahan-dahang umaasenso patungo sa apo. Pawis na pawis si Lindan. "Ano ang nangyayari?" "Lolo, iligtas mo ako, pakiusap."
Nakikiusap ako. Iiyak na sana si Lindan. Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Leonard. Ay nataman ko ang asawa ni Mark nang hindi sinasadya at ngayon. Gusto niya akong patayin. Tigaw ni Lindan. Anong ginawa mo? Bumangon sa kama si Leonard sa galit. Paano siya? Lolo, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po talaga alam. Tigaw ni Lindan. Inampis siya ni Mark ng saklay. Lolo, iligtas mo ako. Please, I don't wanna die. I don't wanna. Napaluha si Linden, patuloy na nagmamakaawa. Young Master Orleans, hindi ko talaga alam kung ano ang problema ni Lindan. But could you please let him go this time? I promise I'll make it up to you. Nag-aalalang ba maantong hininga si Leonard? Bakit naulit ni Linden si Mark? Si Linden ay isa sa kanyang mga paboritong apo. Siyempre, hindi niya kayang panoorin siyang mamatay bago siya ng ganito. Hindi umimik si Mark bilang tugon doon. Muli na lang niyang inihampas ang saklay niya kay Lindan. Nang marinig ang pahirap na sigaw ni Linden, nagsimulang mag-alab ang mga mata ni Leonard sa sakit ng puso. Young Master Orleans, huwag mong patayin ang apo ko. Magkano ang gusto mong pera? Sabihin mo sa akin. Bibigyan kita ngayon. Desperadong alok niya. Nalungkot siya. Kung namatay si Linden ng ganito, magiging heartbroken siya. Diba sabi ko tigilan mo na ang pang-aasar sa akin? Malamig na sigaw ni Mark. Hindi alam ni Lindan. Please, hindi niya sinasadya. You be-starved child. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Orleans ngayon din. Taway ni Leonard. Okay. I will. I'll kneel. Itinikom ni Linden ang panga at lumuhad sa harapan ni Mark. Nakaramdam siya ng sobrang hiya. Maaalala niya ang araw na ito hanggang sa kanyang kamatayan. I'm so sorry, young Master Orleans. I was wrong. Please forgive me. Humihikbi si Lindan. Hindi siya makapaniwala na nakaluhod siya ngayon sa harap ng iba. Ito ay isang buong iba pang antas ng kahihiyan na kanyang tinitiis. Young Master Orleans, Inamin ni Linden na siya ay mali ngayon. I'm willing to do anything for you, alright. Just tell me what it is. I just beg you not kill him, kinakabahang sabi ni Leonard. Tatingin mo may pera ka pa bang iaalok sa akin? Pinandilatan siya ni Mark sa video. Ang kanyang boses ay nagbago sa isang bagay na higit na nakakatakot. Ikaw, anong sabi mo? Tanong ni Leonard sa nanginginig na boses. Ang buong pamilya Allen ay pag-aari niya. Siyempre, may pera siya. Bakit gumawa ng ganoong pahayag si Mark? Aagawin ba niya ang lahat sa kanya? Mula ng paghawak ni Linden sa asawa ko, pumirma na siya ng death contract para sa pamilya mo. Naiintindihan mo na ba? Walang ganang sabi ni Mark. Sa katunayan, si Lilibeth ay lumaki kasama si Mark at isang taong mahal na mahal niya. Matapos siyang pahirapan, kinailangang mamatay si Linden at ang buong pamilya Allen. Ikaw, dumilim ang mukha ni Leonard dahil doon. Halos sumuko na siya sa harap ni Mark. Ang lakas ng loob niyang magbanta na wawasakin ang pamilya Allen. Hindi ba alam ni Mark kung ilang tao ang nasa pamilya niya? Alam ba niya kung gaano kahalaga ang pamilya Allen? Tinilabutan si Lindan. Ano ang sinabi ni Mark? Hinahanap ba ni Mark na patayin ang sarili? Ang sama-samang galit ng pamilya Allen ay saysubog sa kanya sa magpira-piraso. Mark Orleans, alam mo ba kung ano ang ipinahihiwatig mo dito? Ginagalit mo ako, ngumuso si Leonard. Hindi biro ang 4 greatest households. Walang sino man ang makakalaban sa galit ng kanyang pamilya. You're not qualified to talk to me. You're nothing but trash in my eyes, sabi ni Mark at naglakad palapit kay Lindan. Sa katunayan, wala ng pamilyang Allen. Sino itong tinaguri ang pinuno ng pamilya Allen? Siya ay walang iba kundi isang tambak ng basura. Pinanliitan iyon ni Leonard at nagbanta, huwag mong isiping big shot ka dahil lang sa pagsuko ko sa iyo. Sabihin ko sa iyo, walang takot ang pamilya ko sa sinuman. Kung maglakas loob kang hawakan ng isa pang buhok kay Linden ngayon, gagawin ko ang lahat para mawala ka at ang pamilya mo sa balat ng lupa. Nang marinig ang malakas na banta ni Leonard, nabawi ni Linden ang kanyang kumpiyansa. Dapat noon pa lang ay ginawa na niya iyon. Si Mark ay wala. Tama. Narinig mo si Lolo.
Let me go or he'll kill you. Tawa ng tawa si Lindan. Muntik na niyang makalimutan na ang kanyang pamilya ay isa sa 4 greatest households. Kung ang pamilya Allen ay maglalaban ng buong buo, hindi maglalakas loob si Mark na maglagay ng isa pang daliri sa kanya. Kabanata 429. Gamaan ang pakiramdam ni Leonard nang makitang nanigas na si Linden at hindi na humihingi ng awa. Bakit hawak mo pa ang saklay ko? Let me tell you, my family, muling humagalpak ng tawa si Lindan. Si Mark ay isang tanga. Siguradong natatakot siya ngayon. Ang bawat isa ay kailangang maingat na isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanila pagkatapos ng lahat. Kung hindi, sila ay magiging patay na karne. Gayunpaman, bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, si Mark ay lumapit sa kanya na nakataas ang saklay. Pakiramdam ni Linden ay parang nahati ang kanyang ulo. Bakit biglang nagkaroon ng splash of color ang line of sight niya? Bakit sobrang pula? Nakaramdam siya ng panghihina at pagod na pagod. Nakahiga si Linden sa lupa at ang ekspresyon ng mukha nito ay napalitan ng takot nang sa wakas ay napagtanto niya ang nangyayari. Unti-unting lumambot ang mukha niya, unti-unting kumalma. Alam niyang namamatay na siya. Sa pagkislap ng kanyang buhay sa kanyang mga mata, pinagsisihan niya ang lahat ng kanyang ginawa hanggang sa puntong ito. Bakit ba naisipan niyang asarin si Mark? Bukod dito, alam niyang hindi natatakot si Mark sa pamilya Allen at lalabanan niya sila kahit ano pa ang kahihinatnan nito. Para kay Mark, maaaring wala man lang ibig sabihin ang kanyang pamilya. Gayunpaman, huli na ang kanyang pagsisisi. Lindan. Apo ko, pungol ni Leonard sa screen na parang baliw. Tinitigan niya si Mark ng makamandag at dumura, papatayin ko ang pamilya mo. Bawat isa sa kanila. Diba sinabi ko lang sa'yo na you are not qualified to talk to me? Magdamag na mawawala ang pamilya mo sa bansa, walang pakialam na sagot ni Mark. Good luck with that. Ipapakita sa iyo ng pamilya ko kung ano ang mangyayari kung gagawin mo iyon. Putol ni Leonard. Kumalabog. Tila winasak ni Leonard ang kanyang telepono. Sa kanyang pagtatapos, naputol ang video. Si Lilibet ay nasa kawalan. May pinatay lang ba si Mark para sa kanya? Young Master, huwag kang mag-alala. Dadalhin ko kaagad ang lahat sa pamilya Allen. Hindi sila makakaligtas sa gabi. Sabi ni Bettina sa sandaling ito. Oo. Rob sa kanila ng lahat ng kanilang mga kayamanan habang ikaw ay sa ito. Tanong ni Mark. Ibibigay niya ang lahat ng pera sa isang tao at isang tao lamang at iyon ay si Lilibet. Paulit-ulit itong pinag-isipan ni Mark ngunit wala pa rin siyang mahanap na dahilan para sa pagkakasangkot dito ni Lilibet maliban sa pera. Kung hindi niya ito ginagawa para sa pera, ano pa iyon? Hindi mahalaga. Ibinubuhos niya ang lahat ng pera ng pamilya Allen sa kanya. Sa ganoong paraan, hindi na siya gagawa ng katangahang bagay. Opo, Young Master. Pakihinti po sandali. Inilabas ni Bettina ang kanyang telepono at inutusan ng ilang tao na pumasok upang linisin ang pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos noon, binuksan ni Bettina ang pinto at umalis. Aakayin niya ang lahat diretso sa sambahayan ng pamilya Allen. Hindi nagtagal, may ilang taong pumasok para harapin ang katawan ni Lindan. Sa oras na ito, ang ospital ay ganap na napapalibutan ng mga tao ni Mark. Walang magiging saksi. Bumaba si Bettina at dumiretso sa helicopter. Sumakay na rin ang iba sa kanilang mga sasakyan. Nakatulala pa rin si Tricia na naghihintay pa rin sa iisang lugar. Anong nangyari kay Linden? Anong ginawa ni Mark sa kanya? Excuse me, anong nangyari kay Linden? Tanong ni Tricia kay Bettina nang dumaan siya. Naisip niya na ang kabilang bintilang ni Linden ang mababali ni Mark para turuan siya ng leksyon. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Allen ay isa sa 4 na pinakadakilang sambahayan. Kahit gaano kalakas si Mark, kailangan niyang bigyan sila ng mukha, di ba? Remember, from now on, the Allen family is no more, mahinang sagot ni Bettina at sumakay sa helicopter. Ang propeller ay nagsimulang magpaikot muli ng isang bagyo. Dahan-dahan itong umangat sa hangin, handa ng lumipad. Dumagundong ang makina ng helicopter kasama ng mahigit 100 ng mga all-terrain na sasakyan. Tinundan ng mga sasakyan ang pangunguna ng chopper. Ang tunog ng mga sasakyang nagsisip sa mga kalsada ay namangha sa lahat sa paligid. May grand event ba na nagaganap? Napatulala si Tricia.
Ano ang ibig sabihin ni Bettina? Si Mark ba ang sisira sa kanila? Ito ay ganap na imposible. Ang pamilya Allen ay may napakalalim na kasaysayan. They span so many generations. Paano sila masisira ng ganun-ganun lang? Sa isang iglap, nagulat siya sa kanyang nakita. May ilang tao na may bitbit na body bag. Kamukhang kamukha ni Linden ang katawan nito. Kabutihan. Patay na ba siya? Bumigay ang mga tuhod ni Trisha at napaupo siya sa lupa. Ilang saglit, nakaupo lang siya doon sa pagtataka. "Honey, please have a seat," sabi ni Mark habang tinutulungan si Lilibeth na maupo. Naantig si Lilibeth. Hindi man lang niya ito pinilit na sabihin sa kanya kung bakit siya nandito. Masyado siyang maunawain. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Lilibeth. Inawakan siya ni Mark sa kanyang mga braso, nakakaramdam ng kagaanan. Hindi mahalaga kung ano ang ginagawa niya dito. Ang halaga ay ligtas na siya ngayon. Samantala, sa sambahayan ng pamilya Allen. Isang alarm ang tumunog. Tulala ang lahat sa pamilya. Ang ilan na nasa labas ng bayan ay umuwi pa. Sa living hall, sunod-sunod na nagpakita ang mga miyembro ng pamilya Allen. Nang makita nila si Leonard na nakaupo sa kanyang karaniwang armchair, naisip nila na siya ay mukhang lalo na nakakatakot. May nangyari ba? Bakit galit na galit ang lolo nila? Bakit niya ipinatawag ang lahat ng miyembro ng pamilya dito sa hating gabi? "Lolo, anong nangyari?" may nagtanong. "Lolo, pinagkakaguluhan ba tayo ng tatlo pang pamilya?" Galit na sabi ng isa, "Babayaran natin sila ngayon din." Ang mga inapo na ito ay pawang nagalit. Lindan, napaatras si Leonard, umiiyak sa sakit. Ngayon lang niya nakitang binugbog ni Mark ang apo hanggang mamatay gamit ang sariling mga mata. Anong problema ni Kuya Linden? Oo, hindi ba nasa ospital si Linden? Na-discharge na ba siya? Nagsimula silang mag-usap sa isa't isa. Hindi. Patay na si Linden, anunsyo ni Leonard sa lubos na kawalan ng pag-asa. Ano? Nagulat ang mga inapo ng pamilya Allen. Ano ang nangyari? Hindi ba kagagaling lang ni Linden sa kanyang putol na binti sa ospital? Paano siya namatay? Lolo, nagbibiro ka ba? Paano namatay si Kuya Linden? Napatay ba siya? How dare anyone think to kill someone from our family? May galit na sumigaw. Tama sila. Tinong maglalakas loob na gawin ito. Ang iba pang tatlong pamilya ay hindi. Pinatay siya, mapait na anunsyo ni Leonard. Kanino? Ipaghihiganti natin si Kuya Lindan. Isa pang pipe up. Yes, we will. How dare they provoke our family? Lahat ng tao sa pamilya ay nagalit. Talagang isa itong sampal sa mukha ng pamilya. Si Mark Orleans iyon, deklara ni Leonard. Ano? Siya. Bakit niya pinatay si Linden? Hindi ba sapat para sa kanya ang huling pagkakataon? For God's sake. How dare that lowlife do that? Tingin ba niya tayo sa mga tanga? Lahat sila ay nagngangalit. Ang dignidad ng pamilya Allen ay hindi maaaring year-oka ng ganito. Lolo, bakit niya pinatay si Kuya Linden? Mabangis na tanong ng isang magandang babae. It was over a small matter. Tinaktan ni Linden ang asawa niya, ani Leonard. Ano? Pinatay niya si Linden dahil sa pambubugbog sa asawa niya. Ano ba to? How dare that idiot commit murder for such a small thing? Siguradong babayaran niya ang dugo niya. Tigaw ng babae, galit na galit. How dare Mark pumatay ng isa sa kanila? Simple lang ang dahilan kung bakit ko pinatawag ang lahat, malamig na sabi ni Leonard. Tinabi ni Mark na mawawala ang pamilya natin. Anong kalokohan? Paalisin mo kami. Anong droga ang iniinom niya? Baliw siya. Oo, mas makapangyarihan lang siya ng konti sa pamilya natin. How dare he do this? Lolo, lumaban tayo. Kailangan nating ipaalam sa kanya na hindi madaling guluhin ang pamilya natin. Ang aming pamilya ay nasa bansang ito sa loob ng daan-daang taon at tumagal ng 12-dosenang henerasyon. Paano naisip ng basurang ito na sirain tayo? Ang pamilya Allen ay umuungal sa galit. Lahat sila ay hindi naniniwala na papawi ni Mark ang pamilya Allen dahil mas malakas lang siya kaysa sa kanila. At saka, paano niya nagawang magbanta na sisirain ang pamilya Allen ng ganoon kadali? Wala siyang magagawa para mangyari iyon. Anong kargada ng toro?
Pagkatapos, tumayo si Leonard at sinabing, "Okay, so here's the plan. We're all going to do our best to kill Mark." Sumasang-ayon ako. May sumigaw bilang pagsang-ayon. "Dito. Patayin natin siya at ipaghiganti natin si Kuya Lindan." Tigaw ng isa pa. "Sige." Nag-boom si Leonard, nagtaas ng kamay. Sa araw na ito, gusto niyang malaman ni Mark at ng kanyang mga kababayan ang malalang kahihinatnan ng pagkabalisa sa pamilya Allen. Ipapakita nila kung gaano sila nakakatakot. Maya-maya lang, may hamarang sa pinto. "Something's wrong? Very wrong?" Ungol ng kapitan ng mga gwardya ng pamilya habang tumatakbo papasok. "Anong pinagkakaabalahan mo? Anong nangyari?" May nagtanong. Kumunat din ang noo ni Leonard at nagtanong, "Ano ba? Sabihin mo." "Nandito na naman ang mga huling dumating." Ang sabi ng kapitan, natakot. Kung tutusin, kanina pa siya binugbog ng mga ito. Medyo natatakot pa rin siya sa kanila, to be completely honest. Ang nakita lang niya ay isang bangungot na nagkatotoo. Dumagundong ng malakas ang mga makina ng sasakyan habang papunta sa kanila at may helicopter pa sa langit. Bumalik ba sila para maghiganti? Ang mga inapo ng pamilya Allen ay namangha sa impormasyong iyon. Napalingon silang lahat kay Leonard. "Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Tanong ng kapitan. "Ano ang dapat nating gawin? Ilabas ang lahat dyan, maghanda para sa labanan. Dahil pumunta sila sa atin, nag-imbite na lang sila ng sarili nilang kamatayan," malamig na sabi ni Leonard. Nagliliyab sa galit ang kanyang mga mata. How dare they show up at their doorstep? Oo. Hayaan silang walang pagkakataon na umalis sa lugar na ito. Tama. Papatayin natin sila. How dare they look down on our family? Tawa ng tawa ang mga inapo ng pamilya Allen habang nag-uusap. Naisip ba ni Mark at ng kanyang mga tauhan na sirain ang pamilya Allen? Hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Kabanata 430. Lahat ng miyembro ng pamilya Allen ay galit ngunit nasa sabik. Sa araw na ito, malalaman ng lahat sa buong bansa na ang pamilya Allen ay isa pa rin sa 4 greatest households. Agad namang sinunod ng kapitan ng Superb Household Forces ang utos ng kanyang amo. Noong nakaraang pagkakataon, natarante siya. Pero ngayon, siya scoff. Sa bawat bantay ngayon upang ipagtanggol ang pamilya, ang mga taong ito ay tiyak na naiinis sa kanilang sarili sa takot. Let's do it. Huwag mag-iwan ng buhay na tao. Pahirapan sila hanggang kamatayan kung kaya mo. Mabangis na utos ni Leonard. Oo. Pahirapan sila. How dare they have the guts to act out against our family? Ang mga inapo ng pamilya Allen ay nakakaramdam ng matinding sama ng loob. Matagal-tagal na rin simula noong nangyari ang ganitong bagay. Nais ni Mark na lipulin ang pamilya Allen ng lantaran at lantaran. Anong biro? Magalang na tumango ang kapitan doon at sumagot, "Naiintindihan." Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas at nagbantay sa labas. Napangiti siya habang naglalaro sa isip niya ang tungkol sa paghihiganti. Ipaghihiganti niya ang pamilya. Nakaranas siya ng isang malungkot na pagkawala noong nakaraang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang mga kalaban ang magdurusa. Hindi nagtagal, ang kapitan ay nag-utos sa pamamagitan ng walkie-talkie, lahat, makinig. Kunin sila sa lahat ng mga gastos. Squad number 1, barilin ang helicopter sa hangin para sa akin. Oo, barilin mo ito. Squad number 3, palibutan sila. Gusto ng guro na mahuli silang buhay. Captain, ang mga sasakyan ng mga taong ito ay talagang makapangyarihan. Bakit hindi natin ipadala ang mga tangke sa labas? May nagmungkahi sa pamamagitan ng walkie-talkie. Tama. Squad number 5, ilabas ang mga tangke. Utos ng kapitan. Ang mga tangke ay pawang mga binagong sasakyan na dinala mula sa US, at halos hindi sila magagapi. Paano kung ang mga taong iyon ay may sariling binagong mga kotse? Sila ay papel kumpara sa mga tangke. Tiyak na magagapi sila ng mga tangke. Ito ay magiging isang sorpresa. Squad number 4, mag-deploy ng 7 team para sa reinforcements. Utos muli ng kapitan. Oo, kapitan. Nakuha mo, kapitan. Ang kapitan ay ngumiti ng nakakatakot nang marinig niya ang mga tunog ng paninindigan. Ito ang Superb Household Forces sa kanilang peak. Noong nakaraang pagkakataon, nahuli sila ng palihim na pag-atake.
Iyon lang ang dahilan kung bakit nakapasok ang mga kalaban. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang lahat ay higit na handa. Ang mga ito ay maihahambing sa isang hindi masisirang kuta. Lahat ng kaaway nila ay mamamatay dito. Napangiti ang kapitan habang iniisip, how dare all of you get away last time. Go and screw yourselves. Samantala, sa mga tarangkahan ng bahay ng pamilya Allen, si Bettina ay nagpipilot ng helicopter sa kalangitan. Sa ibaba, naroon ang nakatutuwang dagandong ng mga makina ng sasakyan. Mahigit sa 100 all-terrain na sasakyan ang nagzip sa kalsada, ang kanilang mga makina ay nakabibingi at walang alam sa lahat ng bagay sa paligid nila. Biglang, 5 helicopter ang lumipad patungo sa kanya mula sa tapat. Boss, kailangan mo bang barilin namin ang mga basurang helicopter na iyon? Tanong ng isa sa ibaba kay Bettina. Oo, basura ang mga helicopter ng pamilya Allen. Lahat sila ay run-on-the-mill helicopter. Paano ito magagamit ng mga bantay ng pamilya Allen bilang bahagi ng kanilang arsenal? Ang tahanan ni Karen sa States ay mayroong lahat ng uri ng pandepensang armas. Nagkaroon siya ng kakaibang sistema ng seguridad at maraming adaptive state-of-the-art na armas. Lahat sila ay binuo ng sarili niyang tech company. Bukod doon, lahat sila ay bahagi ng mga pribadong collectible at hindi talaga ibinebenta. Sila ay hindi bababa sa 20 o higit pang mga taon na nauna sa pandaigdigang pamantayan. Ngayon, iyon ang mga seryosong hindi masisira at mahirap tanggalin. Samantala, kinakaharap nila ang maituturing lamang na garbage tech. Hindi na kailangan. Hindi mo ba naaalala lahat? Gusto niyang master na mawala ang pamilya Allen ngayong gabi, sabi ni Bettina. Hindi natitinag ang kanyang tingin sa paparating na mga helicopter. Kinailangan nilang lampasan ang lugar na ito sa mismong araw. Naiintindihan. Ang mga all-terrain na sasakyan sa ibaba ay nagpatuloy sa pagmamaneho ng baliw. Sa kabilang dulo, ang mga binagong tangke ay naghihintay sa kanila. Gayunpaman, ang kadaliang kumilos ng mga kotse ay ginawa lamang ang mga tangke na ito na paikot-ikot, sila ay walang silbi sa hangganan. Bigla na lang, ang lugar na ito ay naging isang larangan ng digmaan. Nagkabanggaan ang mga sasakyan na may patuloy na malalakas na ugong ng mga makina. Ito ay exhilarating. Pansamantala, sa living hall ng pamilya Allen. Tumawa ng mahina ang buong pamilya Allen. Sa paghusga sa mga ingay sa labas, nasasabi na nila kung ano ang nangyayari. Lahat ng mga tagalabas ay sinipa ang kanilang mga puwitan. Hindi mahirap isipin kung ano ang susunod na mangyayari. Lahat ng mga apo ay nanunuya, yung mga tanga. Ngayon, malalaman na nila ang tunay na kapangyarihan ng pamilya natin. Sa tingin ba nila pwede na silang pumasok ulit this time? Wish nila, oo, naging matatag ang pamilya Allen sa loob ng maraming taon. Paano sila madaling talunin ng mga taong ito? Sa panaginip nila. Lolo, si Mark ang kumuha ng mga tao na umatake sa atin. Let's retaliate, may nagmungkahi. Nagsalita din ng isa pang tao, oo, isang ganting salakay. Kung sino man ang nang-aapi sa pamilya natin ay dapat magsisi. Napuno ng baluktot na panlalamig ang mga mata ni Leonard habang sinasabi niya, mayroon akong ideya. Kung si Mark ay napakataas at makapangyarihan, hindi magiging mahirap na alamin ang lahat ng mga ari-arian niya sa bansa. Dylan, harapin mo na yan ngayon. Tandang padamdam panipi, dapat silang lumaban. Naisip ba ni Mark na ang pamilya Allen ay madaling ibagsak? Kapag nagalit ang pamilya, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili. Kautos ni Leonard, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Dylan ang agad na humarap dito. Tumawa siya habang naglalakad. Ito ay magiging isang piraso ng cake. Napakadali para sa pamilya Allen na makakuha ng impormasyon tungkol sa isang tao. Gayunpaman, ang kapitan ng Superb Household Forces ay biglang sumulpat, hindi nagtagal, tumawag, Old Master, Old Master. Kumunat ang noo ni Leonard at sinabing, you need to stop packing so much. How are you even a captain? Paumanhin, Old Master. Ngunit, ang mga sasakyan ng kalaban ay nasira sa ating mga depensa. Sila ay papunta dito ngayon din. Ang pagpapalam ng kapitan na parehong nabigla. Ito ay imposible. Si Mark at ang kanyang mga tao ay tila espesyal na sinanay at alam kung paano haharapin ang mga ganitong sitwasyon.
Nasira nila ang kanilang mga depensa ng walang kahirap-hirap. Ito ay tulad ng isang mainit na kutsilyo sa pamamagitan ng mantikilya. Ang mga tangke ay masyadong mabigat at hindi kasing liksi ng mga binagong sasakyan sa lahat ng lupain. Hindi nagtagal matapos itong mapansin ng superb household forces, tuluyan na nilang itinigil ang paggamit nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasunog din 3 sa kanilang mga helicopter. Nakakalungkot ang sitwasyon. Sila ay ganap na mahina. Sa tingin ko baka mersenaryo sila. Nanginginig ang kapitan sa sinabi niya. Lalo na yung nagpipilot ng helicopter. Siya ay higit na may kakayahan kaysa sa sinumang mersenaryong nakilala niya. Sa totoo lang, ang mga tao ni Mark ay personal na sinanay ni Karen. Ang kasalukuyang sitwasyon ay wala sa kanila. Napabuntong hininga si Leonard at halos mahulog sa upuan sa gulat. Ang iba sa pamilya Allen ay natulala. Ano ang nangyayari? Ilang minuto lang ang nakalipas. Nagkakamali ka ba? Pinabayaran namin kayong lahat ng higit sa $2 bilyong sa isang taon at pinapakain namin kayo ng mahigit 400. Ngunit napakawalang kwenta ninyo. Ang isa sa mga miyembro ng pamilya ay dumura, nanginginig sa galit. I'm sorry, sir. Kaya lang. Masyadong makapangyarihan ang mga taong ito. Imposibleng bantayan ng pamilya laban sa kanila. Paliwanag ng kapitan, natakot. Ang mga kalaban ay sadyang nakakatakot. Pakiramdam niya ay nakaharap siya sa isang pulutong ng mga demonyo mula sa underworld. Nakipaglaban ba ang mga taong ito sa isang lugar ng digmaan? Talagang gumagapang sila mula sa mga tumpok ng mga bangkay na hindi nasaktan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Talagang nakapasok sila, sabi ng isang tao. Ang isa pang miyembro ng pamilya ay nagtaka rin ng malakas, oo, ano ang dapat nating gawin? Ano ba ang kinakatakutan nyo? Saway ni Leonard at nagpatuloy, ano ang hindi pa napagdaanan ng pamilya natin? Sa tingin mo ba ang munting pag-urong na ito ang magwawakas sa ating lahat? Ikaw. Umayos ka kagad ng eroplano at paalisan mo kami rito. Kaya niyang isuko ang lugar na ito para sa lahat ng kanyang inaalagaan. Hindi naman masyado. Ang pamilya ay may ilang mga lugar na tulad nito sa buong bansa. Maaari silang palaging lumipat sa ibang lugar. Oo, dapat. Iniisip ba talaga nila na kaya nilang sirain ang pamilya natin sa ganitong paraan? Mangarap ka. Sa 3 araw, kukunin natin sila habang nakababa ang mga bantay nila. May ngumisi. Agad namang nagayos ang kapitan. Pinaikit ni Leonard ang kanyang mga mata. Ang kanyang pamilya ay hindi madaling masira. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang tao ang natisod. Ito ay ang kapitan. Bumangon siya sa takot at nauutal, ikaw. Nagplano ba kayong lahat na umalis? Isang matangkad na babae ang nagsalita habang naglalakad papasok. Si Bettina iyon. Ang mga depensang nagbabantay sa lugar na ito ay napakasimple para sa kanya. Noong nasa Estados Unidos siya, madali niyang sinalakay ang bahay ng isang mayamang pamilya na protektado ng daan-daang tao. Walang pinagkaiba ang lugar na ito. Galit na sinumpa siya ng kapitan. Hindi siya makapaniwala na nilusot siya ng isang babae. Bush! Smack! Nagsimula agad silang dalawa sa pakikipaglaban. Isa lamang itong kamangha-manghang tanawin na pagmasdan. Nagulat ang pamilya Allen. Paano kaya nagkaroon ng ganoong kalakas na babae? Sampal. Natapilok ang kapitan, lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Hindi niya maitago ang gulat na halata sa mukha niya. Ang galing talaga ng babaeng ito makipaglaban. Wala siyang kapare sa kanya. Paano ka naging kapitan gamit ang kabastusan mo? Lumapit si Bettina sa kanya at gagamitin na sana ang signature killer move niya. Napatras ang kapitan sa takot ngunit huli na ang lahat. Siya ay sinaktan ni Bettina sa isang iglap, malubhang na sugatan. Natigilan ng pamilya Allen. Ang mga tao ay nagsimulang mag-filter mula sa labas, isa-isa ngunit wala sa kanila ang mga gwardya ng pamilya. Lahat sila ay walang emosyong mga lalaking nakaitim na mukhang mga mersenaryo. 1, 2, 3. Kaya lang, isa-isa silang pumasok. Ang ilan sa kanila ay mas malubhang na sugatan kaysa sa ibang ngunit wala ni isa sa kanila ang nabigo na titigan ng pamilya Allen. Nakakasuffocate ang tensyon sa hangin. Walang nang ahas gumawa ng tunog. Walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Hindi pa rin nila lubos maproseso ang nangyari.
Si Leonard ay nanginginig mula ulo hanggang paa ngayon. Ano ang nangyari kanina? Natalo ba lahat ang mga miyembro ng Superb Household Forces? Ngayon, mawawala na ang pamilya Allen sa planetang ito, umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat ng miyembro ng pamilya Allen ang mga salita ni Bettina na ikinagulat nila sa kanilang mga sentido. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Forget what they doing, keep on doing.